kasi nakikialam ka, ginagamit mo sa JCI, yung AIX, para makapagbigay ka ng gamitin mo yung, tawag dito, yung, what's that? Pera ng bayan, ang AIX, panglagay, and everything. So, bantay ka. May mga hawak tayo. May mga testigo ka, against you, Jude Asidre. So, sabi niya, Dito sa video na to mga kababayan, naku, meron ho tayong napakagandang bisita. Hindi lang ho yan maganda. Napakatapang pa ho niyan. Palakpakan ho muna natin itong si Ma'am Cathy B. Naku, ha? Dapat dalas-dalasan itong si Ma'am Cathy B, itong kanyang mga live na kagaya nito. Ang tagal na ho natin di nagagawa ng reaction video itong si Ma'am Cathy B. No? Nakakamiss lang ho kasi dati, ang dalas ho niyang mag-live ngayon. Di ho natin malaman. Siguro busy, no? Busy. Marami din ho kasing pinagkakabalahan niyang si Ma'am Cathy B, no? Ayun na nga mga kababayan, pero bago ho natin umpisahan yan, para mas maraming makapanood dito sa kwentuhan namin na to ni Ma'am Cathy B. Kunyari kwentuhan. Kunyari magkukwentuhan kami, pero magre-react lang ho tayo sa mga punto de vista niya dito sa kanyang live na to. Wala ho tayong maraming tatalakayin dito sa video na to. Focus lang ho tayo, focus. Focus lang ho tayo kay Ma'am Cathy Binag dito sa video na to. Diba? Pagka ganyan, nagpo-focus ho tayo sa kanya. Hindi, idol ho talaga natin yan. Isa ho tayo sa tagahanga ng ali na yan. Talagang sobrang tapang, sobrang husay, at talagang meron hong paninindigan. Kasi kung ano lang naman, di ba? Pwede naman ho siyang manahimik. Oh, pwede ho siyang, okay na yan. Mayaman naman yan si Ma'am Cathy B, di ba? Pwede naman ho siyang manahimik pero hindi ho niya pinili yung. Pwede na siyang kumbaga sa mga dalaga, pwede na ho siyang lumagay sa tahimik. Yan. Pero pinili pa rin ho niyang makibaka para sa mga kababayan ho natin ngayong mga panahon na to. Eto ho, isang masigabong palakpakan para dito sa napakaganda, napakatapang nating bisita, Ma'am Cathy B. Palakpakan. Grabe naman yan. Eto ho. Sana ho natin tong video niya na to. Tignan nyo naman ho yan mga kababayan. Parang Diyosa, di ba? Diyosa ho ang datingan. Sa klase, napakaganda nitong ali na to. Game, tuloy ho natin to, game. Ay na-audio ni Madam. hi everyone. Lakasan natin yan. So, nabalitaan niyo sigurado, December, baka raw magkabagyo. May bagyo na. May bagyo na ho. Papasok. Malakas. Pero yung bagyong nananalasa sa Pilipinas, matagal na hong nakapasok noong 2022 pa ho, no? Hanggang sa ngayon, nananalanta pa. Makakalabas pa lang ho ng Philippine Area of Responsibility sa 2028 pa lang ho. No, madami-dami pa hong peperwisyon yung bagyo ngayon na nasa Malacanang. Kumusta kayo? Okay lang po, madam. Okay lang po. Nagtatry ako mag-live sa TikTok. Nagkasakit ho ako. Ayan. Ang lagay na yan, galing pa ho sa sakit yan. Ang itsura na yan, galing pa. Kumusta naman pagka hindi galing sa sakit, di ba? Parang ano na lang ho, tingnan na lang ho natin tong si Ma'am Cathy B. Huwag na ho tayo mag-react sa video niya, no? Tingnan na lang ho natin yung kanyang, appreciate na lang. Nako, PH update ha. Gwapo ka rin ah. Anyway, gusto ko yung mga videos mo, yung mga reaction mo. So, kaya gusto kong i-share yung reaction mo kay Miss Cathy Binag. Sige nga, pakinggan na kita. Lang ho natin ang kanyang kagandahan, no? Try ako mag-TikTok. Hindi ako pinayagan. Bakit kaya? May nag-report. Naku po. Diba? Nakakatawa. Dito sa PH update, madam, walang magre-report sa'yo dito. Tayo ang magre-report sa kanila, no? Dito, ano ka dito? Kung mag-unlimited ka dito. Itong ating maghintay pa tayo sa ating mga kasama. Ang kulimlim, no? Ang lungkot ng langit. Kasi ang dami-daming hindi maganda talagang hindi magandang nangyayari sa bansa natin. Na yung ibang namumuno sa atin may sariling mundo. Yung presidente nga natin, yung kahirapan, yung flood control project, yung pagtanggal ng budget ng PhilHealth is pinagtatanggol niya pa. Correct. Pag-usapan natin yan. Magandang pag-usapan yan. Kasi nakakalungkot na ultimo yung ibang like senator, mukhang hindi nila binasa o pinag-aralang mabuti
yung kanilang pagsang-ayon. Pagsang-ayon para hindi bigyan ng budget ang PhilHealth. Diba? Yan. Hello, hello. Watching from Japan. Hello. Kung di ko man kayo matawag kasi ang labo na ako is thank you for joining me sa aking simpleng pagla-live habang nagda-drive. Live while driving. Yan. Para nga makakasama sa road trip nitong si Madam, no? No, tapos kwentuhan lang kayo ng ano, wag nang politika nun. Wag nang politika, syempre, puro politika na tong si Madam, puro ano na, 'di ba, puro problema sa ano, sa pamahalaan. Ano kwentuhan na Naku, ikaw, PH update ha. Loko-loko ka talaga. Anyway, nag-enjoy ako sa iyo. Natatawa din ako sa mga pasingit na mga story mo sa kay Miss Cathy Binag. Sige nga, pakinggan na kita. lang nun yung mga masarap na pagkain. So, ang dami talagang nagre-react sa nangyari sa PhilHealth na tinanggalan ng budget. I was watching si PH Update, pinanood ko siya sa kanyang YouTube channel. Nabasa ko yung natatawa talaga ako dito kay Jude Asidre na to. Yung AX mo, explain mo ha, kasi nakikialam ka, ginagamit mo sa JCI. Yung AX para makapagbigay ka ng gamitin mo yung tawag dito, yung what's that? Pera ng bayan, pang AX, panglagay, and Ganda, everything. Wala ako So, na bantay hindi ka. sabi May nyo, mga basta hawak maganda lang. tayo. May mga testigo ka, against si Naku. Jude Asidre. Mga testigo yan. So, sabi niya, kasi tinanong siya, paano daw niya i-justify yung additional na 17 billion budget sa Congress. Nakakatawa ako. Sagot niya is para raw sa development. Pakinggan niyo to ha. 17 billion para sa development. Sabi ni Jude Asidre, development ng building ng Congress. Actually, rehabilitation saka mga development, tama. Mga renovation at saka yung mga bagong building kesyo kulang na daw yung mga building diyan sa Batasang Complex. Yung 17 billion pilit ho niyang pinagtatanggol. Okay. Compare. Ang PhilHealth, tinanggalan ng budget. Ang building, may 17 billion budget. Congressional Grabe, no? building. Asan yung priority? Ano yung mas magandang i-prioridad? Kalusugan ng mamamayang Pilipino? O ang building ng Congress na kahit papano, nagagamit pa naman? Sabi niya, kasi matagal na raw yung building. 1980s pa. Okay. Correct. Wala talaga, hindi nag-iisip. Ang dami-daming, yung comfort ng congressman, ang priority niya. More than yung comfort ng mamamayang Pilipino. Comfort talaga pag may pera. Siyempre, pag sa building yung inuuna, may doon, may corruption kasi yung mga panglagayan, yung mga para sa different na mga tao. So, sa structure nila, may mga porsyento talaga ng yung hati-hatian. Kaya nga, ewan ko na lang kung anong mangyari sa atin. Na even yung gagamitin na 17 billion na money ay galing sa atin. Galing sa ating taxes. Galing, no? Ang galing. Kung makapagwaldas sila ng pera or maglagay ng budget sa isang lugar, ganun-ganun na lang. Samantalang, tax natin yan. Diba? Sa atin galing yun. Tapos, yung building ng Congress, meron silang panggawa. Pero, yung mga mahihirap na kailangan ng pambayad ng hospital, wala silang pakialam.
Yan. Yan yung isa sa congressman na hindi nag-iisip, na ang hilig gumamit ng flowery words, na umaarteng, kala mo ang tali-talinong magsalita. Alam mo ako, busit na busit ako doon. Yung mga tao, kunwari, ang talita, nag-act like intelligent, na umaarteng, kala mo pagkatali-talino. Alam mo yung Kaya ako tayo dito mga kababayan, hindi ho tayo Di, marami hong magaling dyan, ika nga. Kung may nakikinig kay PH Update, masalamat, pero marami hong mahuhusay dyan. Di ho tayo umaastang matalino o kumbaga, kung ano lang yung perspektibo ng isang ordinaryong Pilipino. Yun lang ho yung atin dito. Siguro kaya maraming nanonood, maraming nakaka-relate kasi yung di ba trying hard ganon. Kasi yung ibang trying hard nilang yung tipong pinipilit maging matalino, pero kung papakinggan ng sinasabi PH update, ano kasi yung may halong mga joke-joke sa'yo, kaya yung mga nanonood sa'yo, nag-enjoy din, natatawa. Tulad ko, habang pinapanood kita, natatawa talaga ako pag ikaw yung nagsasalita. Kasi marunong kang yung parang maging light lang yung mga issues. Maganda yan, kaya gusto kitang panoorin. Sige nga. puro sabaw-sabaw, kagaya niyan si Kong Hun. Pinipilit magtunog matalino, mag-pronounce ng matalino, umastang matalino, pero wala naman kalaman-laman yung mga sinasabi. yung parang ang galing-galing nila, tapos porke feeling nila marunong sila mag-English or nakakagamit sila ng mga English word na malalalim, matalino na sila, tapos mabobola nila yung Pilipino. Di ho. Yung kayo, yung style nyo, mga bulok. Okay? Building ng Congress, compare sa health ng mamamayang Pilipino. Pag-usapan natin yung PhilHealth. Sinabi po, napanood ko po si Miss Shelo Magno, habang ini-interview siya ni Ted Filon, si Professor Shelo Magno. Sabi niya, sinasabi ng mga ating mga babatas or other legislator and senators is may extra pondo ang PhilHealth. Diba? Sabi, may extra pondo daw po ang PhilHealth. Hindi po sapat ang pondo na yun para tugunan ang pangangailangan ng nakararaming mamamayang Pilipino na hindi kayang bayaran ang pang-hospital or hospital bills nila. Kasi yung extra nilang pondo ng PhilHealth ay kulang pa po na pambayad sa kanilang mga utang at panggastos sa darating na taon. So imagine, ano kung mangyayari sa mahihirap na hindi afford magbayad ng pang-hospital or ng bills, right? Iyo. Kasi kung ang PhilHealth nga na mo problema, Hindi na ho tayo masyadong magre-react kasi moment ho yan ni Ma'am Cathy. Ayaano natin siya magpaliwanag sa mga punto de vista niya dito sa issue na to. Kumbaga, platform lang ho ng PH Update ang atin dito para mas marami lang makapanood dito kay Ma'am Cathy Binang. Kaya i-share nyo na ho at kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa PH Update, supportan nyo na rin ho dyan kay Ma'am Cathy B. I-click nyo na ho yung subscribe button. Ika nga. paano pa, ang dami ng utang na hindi pa nila Ay, maya na. Oh, sorry.